Today, I'm gonna show you how to make money garland. First step ay nag-layout muna ako ng pang centerpiece gamit ang Canva, then sinave ko sa Word document. Then pinrint gamit ang vellum board 180 GSM. Yung size pala nito ay tinansya ko lang approximately mga 8 cm diameter. Tapos kinupit ko na lahat ng colors. Next naman ay i-ready yung OPP plastic with adhesive na may sukat na 2.7 by 6.7 inches. Yung size pala ng OPP plastic ay sakto lang yung bills, kaya dapat yung ilalagay mo ay hindi masyadong luma para hindi mahirap i-insert yung pera. Time na para pagdugtungin yung mga plastic. Yung isang dulo, yun yung ididikit mo, tapos nakataob siya, or yung adhesive yung nasa likod, dapat hindi siya madidikitan. Sa paglagay din ng scotch tape, huwag mo masyadong sobrahan, dapat sakto lang para hindi siya magdikit-dikit mamaya. So, ganyan na siya. So, nasa likod yung may adhesive. At lahat ng opening ay nasa likod para hindi siya sagabal tingnan. Then, continue lang ang pagdugtong ng bawat dulo hanggang mabuo yung 5 slots at isa pang 5 slots. So, magkabukod na 5 slots. Pinaghiwalay ko muna silang dalawa bago ko sila idudugtong. Kapag nabuo mo na yung dalawang magkahiwalay na tig 5 slots, ay saka na sila pagdugtungin. Sa pagdugtong ng dalawa, ito pala yung may bandang may adhesive pero nakataob pa rin sila para hindi sila magdikit. So tinupi ko muna silang dalawa bago lagyan ng scotch tape para sure yung kanilang pagdudugtong. So ganyan yung magiging itsura niya, bali magkakasalubong yung kanilang opening. Sinadya ko pala yung ganitong style ng pagdudugtong para pareho silang malinis tingnan yung kanilang dulo. Fast forward, ito na pala yung mga nagawa natin. So sobrang dami na, mga 20 pieces. Next step naman ay kailangan natin ng double-sided tape. Ang kailangan dito na size is 5mm na double-sided tape. Kaso nagkamali ako ng order. So na-order ko is malaki, like 2cm. At saka pag nagdikit na tayo ng ribbon, hindi siya masyadong matatabunan. Dahil matagal pa kapag mag-order ako ulit, kaya ginawan ko na lang ng paraan, hinati ko na lang siya gamit yung cutters. Ganito lang din yung pagdikit ng double-sided tape, sa bandang gilid lang talaga siya. At uulitin mo lang din sa kabila. Make sure lang din na hindi lalampas yung double-sided tape sa plastic kasi pangit siya, like magiging malagkit yung garland mo or didikit siya sa damit or sa iba pa. Dahan-dahan lang din sa pagdikit ito para hindi siya maglukot-lukot or para smooth tingnan yung plastic na may kasamang dahan-dahan na paghagod. Sa video kasi naka times 4 speed lang siya para mabilis tingnan. After madikit ng double-sided ay susunod naman natin yung satin ribbon. So black muna yung ginamit ko dito. Hindi ko pala na video yung una kasi nakalimutan kong pindutin yung record. Ginagamitan ko pala ng lighter yung dulo ng ginupitan para hindi siya maghimolmol. Continue lang natin yung pagdikit ng ribbon sa kabila. Same process pa din. Basta yung pagdikit ng ribbon ay papantay lang sa double-sided tape sa inner portion ng plastic. Halos kalahati ng ribbon ay pa-outer siya para mas lalong malapad tingnan ang ating garland. Sa ganitong paraan, magiging buo tingnan yung pera sa loob at hindi siya matatakpan ng ribbon. Medyo matrabaho talaga yung paggawa ng ganito, so kung hindi ka mahilig sa crafts, may nabibili naman na ganito na gawa na. Marami namang gumagawa ng ganito, pero wag mo lang din i-compare yung mga prices nila kasi depende yun sa paggawa nila. After ko talagang gupitin yung ribbon, ay sinisindihan ko siya ng konti sa lighter para hindi talaga siya madaling matanggal. Mas matibay kasi yung ribbon pag ganon. Ganon pa rin ginagawa dito banda sa dulo, ganon pa rin kanipis yung ating double-sided tape at ang pagdikit ng ribbon. Time consuming din pala yung paggawa nito, lalo na kapag hindi ka pa sanay. At kailangan mahaba ang iyong pasensya. So same process pa din sa kabilang dulo, yun pa rin gagawin natin. Hanggang sa mabuo na siya lahat with all black na siya. Yung money garland pala, hindi lang to pang graduation, pwede rin siya sa ibang occasion kasi papalitan mo lang yung kanyang centerpiece. At dahil yung color combination ng ating centerpiece ay black and gold or yellow, kaya lalagyan natin siya ng gold accent. So ito yung naisip ko, lalagyan ko ng design yung gitna ng black ribbon. Una munang gawin natin is lalagyan muna ulit natin siya ng double-sided tape, yung 5mm pa din. Kasi sakto, meron pa akong 5mm na shiny gold ribbon na saktong-sakto lang din. Pero depende pa rin yan sa'yo kung anong design na gusto mo at kulay na gagamitin mong ribbon. Medyo magastos din pala siya sa double-sided tape kapag doble-doble yung ribbon na gagamitin mo. Pero depende pa rin yun sa'yo kung ano lang gusto mong magiging outcome. At yan, nilagyan ka na din sa kabila. At i-make sure mo pa din na hindi lalampas yung double-sided tape sa ribbon na gold na 5mm kasi nagkukos siya ng messy kapag lalampas siya. Dapat ipapantay mo pa din at dahan-dahan ng pagdikit na may kasamang dahan-dahang pag-press para talaga sure na magdidikit sila. At para maiwasan din na maglukot-lukot siya kasi pag
pagmamadali mo, hindi talaga magiging pantay or hindi siya maganda ang outcome. Pina-fast forward ko lang sa video para mabilis kasi kapag hindi, sobrang tagal pa ito matatapos na tutorial na to. Kaya sabi ko kanina na time consuming siya at talagang kailangan mahabang pasensya mo kapag gumagawa ka nito. Ayan, natapos na yung dalawang side, kaya ito namang dulo ang lalagyan natin ng gold ribbon. Kailangan ihuli din tong dalawang dulo para makita mo na pantay ba yung pagkalagay ng ribbon. Dapat pantay lang sila sa gold, huwag mong ilagpas dun sa itim kasi hindi na siya maganda tingnan or hindi na siya center tingnan. At yan, malapit na tayong matapos. Sobrang ganda niya natin tingnan. But next muna, ilalagyan natin ng design yung ating centerpiece. So, ganun pa rin yung gagamiting ribbon. Yung black satin ribbon at nilagyan ng double-sided tape sa gitna para idikit naman yung gold shiny ribbon. Kailangan nasa center at pantay pa rin sila kasi same size naman yung double-sided tape tsaka yung gold shiny ribbon. Next naman ay kumuha ko ng ruler para sukatin ng mga 8 cm yung ribbon at yun yung ikakat natin. Magkakat tayo ng mga 10 piraso nito. Iba pang materials na kailangan ay kailangan natin ng glue gun. Ito yung gagamitin nating pandikit sa ribbon na gagawing design sa centerpiece. Sa isang dulo ng ribbon ay naglagay lang ako ng glue. Tapos inatouch ko yung kabilang dulo na parang pa-curve, na para siyang petal. 10 pieces yan lahat na para sakto lang sa ating centerpiece. At ang gagamitin ulit na pandikit ay yung glue gun. Idikit mo lang siya ng paisa-isa at kailangan mo siyang silipin sa harapan from time to time para makita na pantay ba talaga siya. Para lang siyang bulaklak. Ganon. Kaya kailangan din siya may bilang kung ilan yung sa upper. So, 10 yan. Kaya 5 sa upper side at 5 din sa lower side. Continue mo lang hanggang matapos yung buong bilog. Yung iba namang design ay hindi ganito. So, depende yun sa iyo kung kaya mo yung parang petals talaga ng design. Sa akin kasi dito ako mas nandalian para hindi ako masyadong matagal gumawa. Ayan, nadikit na lahat. So, kailangan din natin ng cover sa likod. So, naggupit din ako ng kaparehong size lang din ng centerpiece at nilagyan ko ng pandikit yung likod bago ko siya in-attach. So, siya yung magiging pampatibay din ng ating centerpiece. At yan, sobrang linis din niya tingnan. So, natapos na natin yung centerpiece. Ngayon naman, i-insert na natin yung bills. So, 10 slots yan. So, kailangan natin ng 10 bills. So, ang ginamit ko dito is 500 pesos. Pinakita ko lang din kung paano tanggalin yung adhesive kung ididikit na siya. So, dito, hindi ko muna tinanggal ng totoo kasi for demonstration lang naman siya. Hindi ko pa naman siya gagamitin. At depende rin yun sa'yo kung anong bills ang ilalagay mo. At yung slots pala, pwede mong i-adjust. Like, pwede siyang 8 slots kapag bata yung gagamit. Kasi masyadong mahaba ang 10 slots sa bata. Kapag adult, yun yung 10 slots. Or depende rin sa height ng gagamit. Pwede mong sukatan kapag for personal use lang naman. Ayan, natapos na yung pag-insert natin ng bills. So, ito na yung centerpiece. Gagamit ulit tayo ng double-sided tape na malaki para dito sa centerpiece. At maglalagay din tayo dito sa gitna. Mas maganda kapag dito sa gitna ng pangalawang bill ilalagay yung dikit. Para ganyan siya kaganda. Ayan, tapos ng ating money garland. At ito naman yung iba pang kulay na nagawa natin. Yung ibang ginawa ko ay minamatch ko rin yung kulay ng bill sa ribbon. Like halimbawa, sa 1,000 ay sky blue, sa yellow ay 500, sa pink or red ay 50, at sa purple naman ay 100. And that's it for our money garland tutorial today. Thanks for watching. Bye!